Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang na ating Mahiwagang Burnay! darang ang katawan sa matinding sikat ng araw. Langhap ang makapal na usok at alikabok sa kalsada. Ito ang halos araw-araw na eksena na sinasagupa ng dyaryo boy na si Zahid. Kailangan niyang kumayod at magbanat ng buto. Kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Marami ang natutuwa sa kanya dahil bukod kasi sa masipag, ay kilala pa siyang matapat sa kanyang mga customer. Hindi siya nandadaya ng presyo at laging nagsusukli ng sakto sa kanyang mga parokyano. Hindi rin niya pinag-iinteresan ang mga sobrang barya na aksidenteng na ibabayad sa kanya. Bukod dito, marami pa ang kanyang napapahanga dahil kahit kailan ay hindi niya ininda ang kanyang kapansanan. Ipinanganak kasi si Zahid na bulag ang dalawang mga mata. Ang kanyang kaawa-awang kondisyon ay lalo pang pinalala ng paghihiwalay ng kanyang ama't ina. Ngunit sa kabila ng madilim na sitwasyon, ay nanatiling maliwanag ang pananaw sa buhay ni Zahid. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya iaasa sa kamay ng ibang tao ang kanyang kapalaran. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, subalit ilang beses din siyang nabigo. Minsan ay naranasan pa niyang limusan ng ibang tao sa pag-aakalang ito ay makakatulong sa kanya. Sa halip na matuwa, excuse me po. Sorry naman. Sa halip na matuwa, ay insulto ang naramdaman ni Zahid. Ang perang ibinigay sa kanya ay itinapon niyang pabalik sa taong nagbigay nito. Ma-pride to si Zahid. No? Oo. May paninindigan eh. Sige. Ipinagpatuloy ni Zahid ang paghahanap ng pagkakakitaan hanggang sa matutunan niya ang pagbebenta ng dyaryo. Simula noon, ay ito na ang kanyang naging munting paraiso. Ang makapaghatid ng balita at inspirasyon sa kanyang mga nakakasalamuha. Kabisado ng mga nakakakilala kay Zahid ang matatag na prinsipyo niya. Kaya kapag may mga bagong dayo na nanaawa dito at gustong magbigay ng limos, agad silang sinasabihan ng, "Brad, itago mo ng barya mo dahil hindi pulube ang bulag na yan na nagtitinda ng dyaryo." Bulag man at hindi nakakakita, naway magsilbing liwanag para sa iba ang karanasan ni Zahid. Ang dyaryo boy na hindi lang tagahatid ng balita, ngunit tagakalat din ng pag-asa. Isang patunay na sa bawat trahedya sa buhay ay may magandang balita na naghihintay. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Mr. Zahid, ang kahanga-hangang dyaryo boy ng Karachi, Pakistan. Ang nakaka-inspire na panayam sa kanya ay mapapanood nyo rin sa YouTube. Alam mo nangyari sa amin minsan yan, kumain kami sa karinderya, may tira kaming pansit. Okay. Hindi namin naubos. Sabi, sige, balutin na lang natin. May nakita kaming, may nakasalubong kami sa daan na pulube, partner. So, ayan, bigay mo na lang yung pansit sa kanya, kawawa naman. So, inabot ng isa namin kasama yung pansit. Mamaya, pagbigay namin ng pansit, naglabas ng Android phone. Boom kayo! Naka-Cherry Mobile Flare S4. With Hindi pala pulube. huwag ka kasing judgmental. Galing pala Grabe ka! Galing lang pala sa trabaho. Amoy masipag lang pala. Pahiya kami, sige, amin na lang po ito. Hindi nagsalita. Hindi nagsalita, naglabas sa sabi, hello. Talo pa yung phone namin eh. Nakakalurkey. Alam mo,
natutuwa ako sa prinsipyo ni Zahid. Mm. May mga tao talaga na ganyan na ang prinsipyo nila is, hindi ako hihingi ng tulong kasi kaya ko naman pagtrabahuhan ito. Correct. At nakakabilib din dahil napakasipag niya at hindi niya hinayaan na yung kanyang kapansanan magpigil para kumita siya ng pera. Tayo nga nakumpleto ang lahat ng parte ng katawan, walang problema, tinatamad maghanap ng trabaho. Nakakahiya Naku, naman. kung ikaw yun na nakatihaya pa sa bahay, pinaparinggang ka namin, ikaw yun. Huwag kang magbingi-bingihan dyan, ha? Huwag kang tamaran dyan. Huwag mong patayin yung radyo, ha? Ikaw yon. Kasi nakakaya naman dito kay Mr. Zahid na bulag, 2 mata. Ang hirap kayan mawala ng Correct. paningin, mga kaibigan. True. Actually, kung tutuusin, parte ko nandito yan talaga sa Pilipinas, iisipin niya, ano na, manlimos na lang kasi yun na lang yung pwede kong gawin. Wala na akong ibang pwede magagawa. But no, sabi niya, I can do so much more. Correct. Kaya kong magtrabaho kahit may kapansanan ako. Tama. Pero minsan, mga kaibigan, wag din nating wag tayong magkakamali dun sa tinatawag nating paninindigan at dun sa pride. Correct. Kasi Kasi hindi rin naman masama na humingi ng tulong. correct. Di man minsan binibigyan na tayo ng tulong kasi alam naman ng mga tao yun na nangangailangan tayo. Kaya lang minsan tumatanggi pa tayo Kasi kasi mataas ang pride natin. correct. Hindi ko kailangan ng tulong. Correct. Kaya ko to. May mga ganyan din. Parang ganun si Zahid, di ba? Correct. Pero wag tayong malilito, ha kasi Oo. minsan yung pride na yan minsan makakasama din sa atin. Correct. Isipin ng tao, ikaw na nga itong tinutulungan na arte ka pa. Di ba? Choosy ka pa. Chumuchoosy ka It pa. is okay na tumanggap ng tulong. Tulong, It is tama. okay na tumanggap ng pera. Correct. Okay lang po talaga yon. At the best is Zahid kasi bukod sa despite of his disability, pinili pa rin niya na magtrabaho. Kahanga-hanga nga naman talaga yung ganyang klaseng eksena. At kahiya-hiya sa atin, Normal tayo. na ang daming reklamo, ayaw maghanap ng trabaho, ayaw magbanat ng buto. Tama. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Correct, Di ba? Thank you very much, Zahid. Maraming salamat sa kwento ng Mahiwagang Burnay, 'di ba? Alam mo, partner, naalala ko lang yung sinabi ni Cardinal Tagle kagabi sa kanyang speech sa CMMA Awards na yung kahalaga ng pamilya. Kasi po yung tema ng 37th CMMA is ano yun? Part English kasi naguguluhan ako eh. It's about family. It's about the Tama. family. So, parang kwento niya po doon, mga kabisyo. Kasi naalala ko lang sa kwento ni Zahid na bukod sa bulag siya, nawalan pa siya ng mga magulang. So, kwento Lungkot doon, napakalungkot. Parang ang hirap eh. Di ba? Kaya kahit na... Ang mga magulang pa naman, ang sandalan natin kapag may problema Tama, tayo, di yung ba? kapag ka parang hirap na hirap na tayo, there's always your mom to call. Correct. And there's always your dad who knows what to say. 'Di ba? Tama. Laging ganun eh. Sabi niya doon na minsan kasi we take for granted yung kung sino yung mga Tao nakakasama natin Correct. araw-araw, Yung which is our family. Pamilya natin. Pero sa totoo lang, napakalaki po ng role that they play in our lives. Kwento niya po yung tungkol sa nangyari sa Syria, nang minsan na meron siyang mga nakausap na mga refugees doon. Sabi niya na, bakit ikaw lang? Kausap niya, anak, nasa na mga magulang mo? Tapos ang sabi sa kanya is, wala po, naiwan po sa Syria. At alam mo yung parang, sabi nga ni Cardinal, parang grabe no, ibig sabihin nito kung ano man yung perang natitira ng mga magulang, ibinigay na nila, makatakas lang yung anak. Ganun eh. Sipin mo, Ganun yung no? gagawin eh, all four. Ang lungkot lang, mga kaibigan, kapag minsan, di ba, tama yung sinabi mo, partner, tinitake for granted natin ang presensya ng ating pamilya, di ba inaaway natin yung mga kapatid natin, sumasagot tayo sa mga nanay at tatay natin. Isipin nyo, mga kaibigan, nandyan sila kahit ganyan ang ugali mo. Kahit sumasagot at nangaaway ka sa family members mo, na kahit di ba? kadalasan inuuna mo pa yung jowa mo kaysa sa kanila, Correct. hindi sila aalis. Totoo Kapag yan. umiyak ka, sila din yung unang Sa kanila ka rin tatakbo eh. Sila din ang unang pupunas ng uhog mo eh, di Totoo ba? yan. So, wag mo pahalagahan ang iyong pamilya, kabisyo, kasi Correct. sabi nga nila, magkabali-baligtad man ang mundo. Magkawala ka man ng pera, Correct. di ba? Kayo pa rin ang magkakasama. Tama, di ba? Blood is always thicker than water. Tama. Thank you, Family Maywag. first. Correct ka. Thank you, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Tambalan! Like at share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! At maraming salamat din, mga kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At
habang nariyan kayo mga kabisyo. Ang tambalan, walang kalaban. Number 1 pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa balanding may determinasyon. Yun! Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Ayan, buti na lang, dumilim na ulit. Kuminis na ako sa Periscope. Kanina medyo pixelated yung mukha ko eh. Foundation Day ng St. Faustina High School. Nagsasaya na ang lahat ng estudyante, pero si Diana mukhang walang balak makisali. Nagmumukmuk siya sa classroom kasama ng best friend niya na si Maricar. Nakapangalumbaba habang nagsusulat. Aakalain mo na gumagawa siya ng project, pero ang totoo ay nagfe-flames lang pala sa likod ng notebook. Yun lang pala ang pinagkakaabalahan ni Diana. Fini-flames ni Diana ang pangalan niya at ang pangalan ng crush niya na si Ryan. No ba yan? Friends lang? Pati ba naman sa flames? Hanggang friends na lang kami? Ang saklap naman. Sa bagay, malabo naman talaga na magkagusto sa akin si Ryan dahil pogi siya at mukha naman akong bruha. Ay nako, kung sakaling maging kami ni Ryan, ako na siguro ang pinakamaligayang babae dito sa St. Faustina High School. Sabi ni Diana kay Maricar. Wala namang imposible, best friend. Malay mo, maging kayo nga ni Ryan. Saka hindi ka naman talaga mukhang bruha. Kailangan mo lang mag-ayos ng konti para hindi ka magmukhang losyang. Ano ba? Honest. Kaibigan eh. She honest. tells the truth. Talaga, best friend? Totoo ba yung sinabi mo? Baka naman ini-etchos mo lang ako dahil magkaibigan tayo. Hirit ni Diana. Ay nako, ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala. Teka, hindi ka ba nagugutom? Iwan muna kita dyan na, bibili lang ako sa kantin. Babalik ako agad, promise. Paalam ni Maricar. Ilang sandali pa ay sumulpot sa may likuran ni Diana ang isang grupo ng mga kalalakihang estudyante. You are under arrest, Diana Hapatinga! Sigaw ng student officer na si Melvin. Bago pa makapagsalita si Diana, ay naiposes na ni Melvin ang kaliwang braso ng dalaga. At laking gulat ni Diana dahil nasa kabilang dulo ng posas ang braso ng kanyang crush na si Ryan. Yes! Makinig kayong dalawa. May nagbayad sa amin para hulihin kayo at iposas ng magkasama. Dadalhin namin kayo sa jail booth. Huwag kayong mag-alala dahil 15 minutes lang naman kayo sa loob. After 15 minutes ay pakakawalan din namin kayo. Paliwanag ni Melvin. Habang naglalakad sa koridor, ay kinakantsawan ng mga estudyante sina Diana at Ryan dahil magkasama nga ang mga ito sa iisang posas. Idiretso na lang sa marriage booth yan, wag na sa jail booth, sigaw ng isang estudyante. Hay nako, malaman ko lang kung sinong nagpahuli sa atin, tsak na sasamain sa akin, sabi ni Diana kay Ryan. Yes, kunyari. Ala ka. Sa sobrang kilig po ni Nicole, muntik malaglag yung laptop niya. Hay nako, malaman ko lang kung sino nagpahuli sa atin, tsak na sasamain sa akin, sabi ni Diana kay Ryan. Relax ka lang, Diana, katuwaan lang naman to eh. Pahiya. Yes. Oo nga naman, seryoso mo, Diana. Ayan tuloy, pahiya ka. Oo nga. Relax ka lang, Diana. Katuwaan lang naman to. Saglit lang naman tayo makukulong sa jail booth, sagot ni Ryan. Nang maipasok sa jail booth ang dalawa, ay pinagpawisan ng malamig si Diana. Pilit niyang itinatago ang kilig ngayong kasama niya ng malapitan ang crush niya na si Ryan.
Diana, okay ka lang ba? Gusto mo ba paypayan kita? Tanong ni Ryan. No, it's okay. Na-stress lang ako kanina nung pinagtitripan tayo ng mga schoolmates natin. Sagot ni Diana. Diana, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Kung okay lang. Yes, si Diana, Yes, kinikilig. si Diana! Sabi ni Ryan. Sige lang, ano ba yung tanong mo? Sagot ni Diana. Diana, di ba best friend mo si Maricar? Gusto ko lang malaman, may boyfriend na ba siya? Yun lang. Napatay tayo Yun dyan. lang! Bumbasag ka. Correct, tanong ni Ryan. Mm. Hindi agad nakasagot si Diana. Ang kilig niya ay biglang napalitan ng inis. Siguro Ryan, mas maganda kung tanungin mo na lang si Maricar ng personal. Sagot ni Diana. Maya-maya ay biglang dumating si Maricar. Diana! Nakakaloka! Kalurke! Pagbalik ko ng classroom kanina, wala ka na. Nandito ka lang pala sa jail booth. Sabi ni Maricar. O Ryan, ayan na si Maricar. Itanong mo na sa kanya yung gusto mo malaman. Uy Melvin, palabasin mo na nga ako dito. Magkano bang binayad sa inyo na nagpahuli sa akin at dodoblehin ko? Yes. Galit na sabi ni Diana. Nang mapansin ni Melvin na iritado na si Diana, ay pinalabas na niya ang dalawa. Nang makalabas, ay dali-daling naglakad si Diana palayo sa booth. Diana, hintayin mo ko! Sigaw ni Maricar. Diana, ano bang problema? Bakit bigla yatang sumama ang timpla mo dyan? Obvious naman, Maricar. Ikaw talaga ang gusto ni Ryan. Tinatanong niya ba naman ako kung taken ka na? So ano, sa tingin mo? Anong dapat kong maramdaman? Matuwa ako? Sagot ni Diana. Kapag gano'n naman, parang jowa naman. Ganun talaga pag bitter partner. Kala mo jowa na. I'm so sorry, Diana. Kasalanan ko talaga ang lahat. Ako ang nagbayad sa officers para i-jailboot kayong dalawa ni Ryan. Akala ko naman mapapasaya kita pero ganito pang nangyari. Sorry talaga, Diana. Paliwanag ni Maricar. Maricar, sobrang sakit. Isipin mo yun. Since first year, crush ko na si Ryan. Alam mo yan. Ang masakit lang ay malaman mong may gusto siyang iba. At best friend ko pa. Sabi ni Diana sabay iyak sa balikat ni Maricar. Ano ka ba? Huwag mo ngang iyakan yung lalaking yan. Ang dami pa namang iba dyan. Tahan na, please. Ikain na lang natin sa kantina sama ng loob mo. Basta Diana, ipapangako mo sa akin na walang magbabago ha. Mag-best friend pa rin tayo no matter what. Sabi ni Maricar. Oo naman. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Ang kasalanan mo lang, naging mas maganda ka ng konti sa akin. Mag-best friend nga kayo. Ang kasalanan mo lang, naging mas maganda ka ng konti sa akin, kaya siguro ikaw yung nagustuhan ni Ryan. Best friend, kung sakaling ligawan ka ni Ryan at magkatuluyan kayong dalawa, ako bang kukunin mong maid of honor? Eto si Diana, alayo na ng isip. Ikaw talaga, puro kabiro. Tara na sa kantin, ikain na lang natin to, sabi ni Maricar. Kinabukasan, pangalawang araw ng selebrasyon ng kanilang foundation week, ay makikita si Diana na mag-isang nagmumukmok sa classroom nila. Abala siya sa pagpilas ng mga pahina sa likod ng notebook niya na pinagsulatan niya ng flames nila ni Ryan. Maya-maya pa, ay biglang sumulpot sa likuran niya ang isang lalaki at sinabing, "You are under arrest, Diana Hapatinga." Sa pangalawang pagkakataon ay nilagyan ng posas si Diana. Subalit ang nasa kabilang dulo ng posas ay hindi na si Ryan, kundi si Melvin! Anong ibig sabihin nito? Si Maricar na naman ba ang nagbayad sa'yo para hulihin ako? Tanong ni Diana. Walang nagbayad sa akin, Diana. Ako ang may gusto na hulihin ka. Napansin ko kasi na mukhang malungkot ka. Nandito ako para samahan ka.
Malambing na sabi ni Melvin. Yes. Tampo pa rin kaya? Teka, bakit may posas pa? Ikukulang mo na naman ba ako sa jail booth? Tanong ni Diana. Hindi sa jail booth, Diana. Kung papayag ka ay gusto sana kitang dalhin sa marriage booth. Yes. Diana, matagal ko nang gustong magtapat ng pag-ibig sa'yo eh. Kaya lang alam ko na may iba kang gusto. Kahapon, nang dalhin ko kayo ni Ryan sa jail booth, nasaktan talaga ako eh. Napansin ko kasi na masayang masaya ka kahit hindi mo pinapahalata. Pero naisip ko na kaya din naman kitang pasayahin eh. Yes! At kaya kong ipangako na hindi kita sasaktan. Diana, nandito yung susi ng posas na nakakabit sa mga braso natin. Kung ayaw mo sa akin, kunin mo yung susi at pakawalan mo sarili mo sa pagkakaposas. Sabi ni Melvin. Pansamantalang tumahimik si Diana. Tiningnan niya ng mata sa mata si Melvin. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang susi ng posas. Pagkatapos ay itinapon ito sa malayo. Ang easy naman ito ni Diana. Hindi mo lang pinahirapan yung lalaki. no? Correct. Melvin, simula ngayon, bihag mo na ako. Pwedeng-pwede mo na akong ikulong sa puso mo. Nakangiting sabi ni Diana. Sa gitna ng masayang selebrasyon ay tagumpay na natagpuan ni Diana ang kanyang pag-ibig. Sa marriage booth ay naganap ang kanilang kasal-kasalan ni na Melvin at Diana. Subalit ang kanilang pag-iibigan ay hindi naman kunwa-kunwarian. Sa huli, silang dalawa rin ang nagkatuluyan at masayang nagpabilanggo sa kulungan ng kanilang pagmamahalan. Yes! Sarap naman! Okay. So, ganun talaga. Ganun talaga. Hindi lahat ng crush natin, may crush natin. Tama. At yung mga tao na dumadaan sa ating buhay, may dahilan kung bakit sila nandyan. Correct. Diba? And makikilala at makikilala natin sa takdang panahon, mga kaibigan. Yung magiging love life natin. Totoo yung taong nararapat para sa atin. Correct. Akala kasi natin para na sa atin yung isang tao, pero God has greater plans. Correct. Diba? We deserve someone better. Kung akala mo yun na yung ex mo, yung nakilala mong siya na talaga. Siya na yung makakasama ko. Apelido niya yung dadalhin ko. Correct, magkakaanak kami ng 15. Correct, diba? Ganon. Hindi pa rin pala eh. Hindi pa rin pala. Kasi hindi naman pala siya talaga yung naitadhana at nakatakda para sa'yo. Meron yan. Totoo Tiwala yan. lang. Manalig ka lang. Darating ang tamang tao na magpapahalaga at magmamahal Saka sa'yo. isa pa lesson dyan mga kabisyo, kailangan active kapag foundation week. Yan. Malay Sali mo, na sali. malay mo, di ba, magka-love life ka. Natatando kayo mga jailboot na yung pangarap kong Oo. marriage boot pala, pangarap kong Oo. mailagay dyan. Hanggang ngayon, uso pa rin kaya yan? Ewan ko. Sa inyo, Nung high school kami ganun. Meron sa high school fair. Meron kaming ganyang classmate. Sabi, tungan-tuwa siya, pinosas na eh. Oh. Nung akala niya siguro ipoposas siya Doon sa sa crush crush niya. niya. Ipinosas siya sa puno. Diyan ka lang, huwag kang malikot ha. Epal ka eh, lakad ka ng lakad eh. Masyado kang papansin eh. Huwag din mag-assume na porke pinosas ka during foundation week ay ipoposes ka sa crush mo. Kasi maaaring katulad din yan ng kwento ni Chuper, iposes ka sa puno. Ay, nako. Kasi alam High ng eskwelahan school kung sino yung mga love teams eh. Tama. At yun talagang... At alam nila kung sino yung mga may crush. Tama. Kasi yung love team partner, parang given na yan eh. Pero Correct. kapag ka yung crush, tapos Yan. titukso-tukso pala, mas masarap yun iposas eh. Di ba? So yun ang gawin Ewan mo. Ewan ko kung ano, uso pa ba siya ngayon? Oo Meron pa nga. ba ngayon? Sa San Meron Sebastian, meron pa? Meron pa daw. Oo, Sabi pwede, ng pwede. OJT natin. So pwede. Nakikinig kaya. Lapit-lapit ka lang sa marriage booth. Di ba malay mo? Oo. Di siya palakad-lakad ka lang, malay mo, merong mag-trip sa'yo. Di ba? Tingnan mo yan. Pinagtripan ka nung una. This kwento ni Diana. Nagka-love life in the end. Sarap naman pakinggan. Alam mo, partner, meron akong kwento nakakatawa. Dagdag ko lang bago matapos Mm. yung tambalan na overtime na naman tayo.
Sa sobrang bitter ko dyan sa utan na loob na marriage boot Oo, na yan. oo. Kasi never ako na marriage boot partner. Ganun talaga pag hindi ka masyadong kagandahan nung high school, hindi ka napipili. Hindi ka napipili sa mga palakad-lakad ng mga lasalisa tsaka mga atinista. Oh. Tapos, edi, nandun ako sa CR. Dun sa CR partner, makikita mo yung eksena sa marriage booth. Oo. So from the CR, nakita ko na merong kinasal-kasalan. Mm. Tapos, nag-kiss sila sa Ganon? lips. High school pa lang ako noon, partner. Ganon? Partner, nagsumbong ka sa principal. Bitter ako Bitter ka masyado eh. Nagsumbong ko sa principal, Oo. partner. Ako ang dahilan kung ba't sila kung bakit kailangan nilang i-bring parent. Oo nga, kasi sabi ko, ma'am, sabi ko, miss, di ba hindi naman po dapat it should be just fun? Why are they kissing? Hindi pera ako eh. Hindi ko makakalimutan yung utan na lang ng marriage boot na yan. Bitter ako dyan. May nakakatuwa Nakaka-lurking. kasi talagang yung mga ganyang klase na experience, mga kaibigan nung high school. Di ba nagsimula sa pa-crush-crush? At sino mag-aakala, di ba ako may mga classmates ako na nagsimula sa pa-crush-crush, nagkaligawan, naging magkaasawa at hanggang ngayon magkasama pa rin. diba? Doon talaga nag-uumpisa yan. Sa mga ganyan-ganyan. Malay mo. Kaya palakad-lakad ka lang. Huwag kang apathetic during foundation week. Diba? Yan, Malay yan. mo. Paposas lang ng paposas. Correct! Diba? Huwag kumarte. Go lang ng go. There will always be someone for you. Maniwala ka. Tama, nakakakilig naman Legit yan. naman. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Na like at share ng share para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin, and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Hengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Si Miss Leia nakatutok sa atin na sobrang traffic daw pero aliw na aliw habang nakikinig sa tambalan. Thank you, Miss Leia. Kasama niya si Kuya Larry, si Kevin at saka si Arnold. Thank you. Mga dating kasamahan natin sa sa AMA. Event ng AMA pala. Good morning. Simula nang mabigo sa dating karelasyon, ay tila naging playboy na si Patrick. Nako. Sadyang sariwa pa sa kanya ang sakit ng pakikipaghiwalay niya sa kanyang ex-girlfriend na halos 5 taon niyang nakasama. Kaya naman, nililibang na lamang ni Patrick ang sarili sa mga paggimik-gimik at pagkakaroon ng mga casual relationships. Subalit ang tila pakikipaglaro ni Patrick sa pag-ibig ay biglang nahinto nang makilala niya si Chrissy. Yes. Facebook ang naging daan para mag-cruise ang landas ni na Patrick at Chrissy. Habang nagbabasa ng mga post sa newsfeed, ay aksidenteng natsyempohan ni Patrick ang mga litrato ni Chrissy. Nang magandahan siya sa dalaga, ay agad niya itong pinadalhan ng request para maging friend sa Facebook. Inapprove naman ni Chrissy ang request ng binata hanggang sa maging regular chatmates at textmates ang dalawa. Nang magkapalagayan ng loob, ay ginusto na ni Patrick na makipagkita kay Chrissy. Si Chrissy naman ay tila hindi pa handa para dito. Ng mga panahong yon, ay iniinda niya ang isang karamdaman. Ang mild stroke na bahagyang nakakaapekto sa kanyang pagsasalita at paglalakad. Sa kabila nito ay natuloy pa rin ang pagkikita ng dalawa. Inakala ni Chrissy na mato-turn off na sa kanya si Patrick. Subalit kabaliktaran ang nangyari.
Nang malaman ni Patrick ang kondisyon ni Chrissy, ay lalo nitong ipinakita ang kanyang interes at pag-aalala sa dalaga. Simula noon, ay halos araw-araw na niyang dinadalaw si Chrissy para alalayan ito sa pagpapagaling. Subalit hindi lamang pala karamdamang pisikal ang iniinda ni Chrissy. Nalaman pa ni Patrick na gaya niya, sawirin sa pag-ibig si Chrissy. Na-depress si Chrissy nang iwan siya ng ex-boyfriend nito na 6 na taon niyang nakarelasyon. Matapos nitong magpaalam, ay nalaman na lang ni Chrissy na nakabuntis na ito ng ibang babae. Nako. Mga lalaki talaga. Buisit. Galit. Ang masakit na nakaraan ni Chrissy ay sinubukang hilumin ni Patrick. Unti-unti ay pinatunayan ni Patrick ang kanyang malinis na hangarin sa dalaga. Matapos ang mahigit 6 na buwang panliligaw, ay sinagot din siya ni Chrissy at naging opisyal na silang magkasintahan. Ang kanilang pag-iibigan ay bumilang ng 5 taon. Wow. Bongga! Ngayon, pag 5 days, partner, parang pwede na magbigay ng masigabong palakpakan eh. Pag naka 5 months, partner, masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan. Aba? Pero pag naka 5 years, Aba. di wow! May live band para sa inyo, True Kabisyo. legend. May live band. Dadating ang Aldab. Ang kanilang pag-iibigan ay bumilang ng 5 taon. December 5, 2014. Sa pagdaraos ng taunang oblation run sa UP, ay isang sorpresa ang inihanda ni Patrick para kay Chrissy na naroon para manood. Kabilang kasi si Patrick sa mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity na tumakbo ng hubot-hubad para sa adhikain na kanilang ipinaglalaban. Subalit naging mas espesyal pa ang araw na yon dahil hindi lang isyung politikal ang naging paksa ng pagdiriwang. Ibinandera din sa okasyon ang espesyal na mensahe ng isang wagas na pagmamahalan. Bago matapos ang event, ay humilera sa isang linya ang mga miyembro ng Apo Fraternity. Itinaas ng bawat isa ang mga placards na may mga letrang bumuo sa mga salitang WILLYOUMARRY. Oh. Will you marry? Oh. Kinabahan si Chrissy na makita niya ito. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao nang lumabas na ang isang lalaki na kumumpleto sa mensahe. Si Patrick na may nakasulat na mga letrang ME sa kanyang dibdib. Chrissy, ikaw ang dahilan kung bakit muli akong naniwala sa kahulugan ng tunay na pag-ibig. Yes! Hawak ko ngayon ang isang ordinaryong singsing, ngunit may espesyal na kahulugan at hangarin. Ang makasama ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko sa panghabang panahon. Chrissy Gail Martinez, will you marry me? Malambing na sabi ni Patrick. Sa pagluhod ni Patrick, ay agad namang iniabot ni Chrissy ang kanyang kamay at sinabi, "Yes, Patrick Laksamana, I will marry you." Nang maisuot ang singsing ay nagyakap ang dalawa, kasabay ng malakas na hiyawan ng mga taong nakasaksi ng kanilang matamis na pag-iibigan. Sarap naman. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng very sweet couple na sina Patrick Laksamana at Chrissy Gail Martinez. Ang video ng kontrobersyal na proposal ni Patrick kay Chrissy ay naging viral sa social media at na-feature din sa ilang popular na programa sa telebisyon. Sa taong ito, binabalak ng dalawa na magpakasal. Yes!
Sarap kayang kiligin, no? Ay, Nakakatawa. ano Ang ba dami na yan? naman nainggit sa love story ninyo. Ano ba yun? Buti pa tong dalawa to. Lumalablay po. Hindi, try mo kasing manligaw, Chuper. Try mo ring i-text yung mga binibigay ko sa'yo. Mamaya, tatakbo Para- ako dito sa rotonda, Bakit? partner. Bakit? Magdadala din ako ng placard. Malay mo, di ba? Di ba? Malay mo, may Ay, hindi dumating. pwede sa Makati, baka damputin ako. Ay, naku, nakakatuwa naman ang wagas ng pag-ibig, no? Nakakatuwa talaga yung mga istorya ng mga dating mga sawi. Oo naman. Tapos yung mga sawi pinagtatagpo. Correct. Tapos sila na yung naghihilom ng sugat ng isa't isa. Correct. Nakakatuwa, no? Isa lang dapat nating maintindihan mga kaibigan na talaga lahat tayo makaka-experience ng pain, Tama. ng matinding sakit sa puso talaga. Correct advice. Kung paano tayo parang dinagukan ng taong minahal natin. Pero dadating at dadating yung isang taong ipaparamdam sa'yo na masarap pa rin ang magmahal. Yes! Hugot! Hashtag relate! Hindi, totoo eh. Ito Yung- yan, may tao talaga magpaparamdam Correct. sa iyo kung gaano ka kaimportante. Ganyan katalinhaga ang pag-ibig, mga Totoo. kabisyo. Dahil ang pag-ibig, kaya kang gawing doktor. Tama. Diba? Isipin mo yun, hindi ka man nakapagtapos ng pagdodoktor, kabisyo, kaya mo makapagpagaling ng sugat. Yes! Totoo yan, di ba kaya minsan kung inaakala po natin na hindi na tayo mabubuhay Oo. kasi iniwan tayo Correct. ng jowa At kung natin. akala natin, siya na lang yung nag-iisang babae na pwedeng magmahal sa'yo o nag-iisang lalaki na pwedeng umibig sa'yo, akala mo lang yun. Ang sarap kaya na maraming boyfriend. Ang sarap ikwento sa mga apo na, alam mo, apo, Di ba? Oh. ang dami kong naging jowa. Di ba? Yan. Oh, may masakit sa ulo. Di ba? May May mabaho. May mabaho. Pero minahal ko rin. Correct. Merong may anghit, may alipunga yung isa. Iba't iba. Di ba? Ganun yun eh. Akala mo kasi, minsan ganun tayo, lalo ng pagbagong break. Akala natin this is it. We will not be able to move on ever. Totoo hindi yan. hindi na tayo magiging maligaya kahit kailan. Well, akala mo lang yun. Umiikot ang mundo. Bilog ang bola. Correct. Hindi lagi masakit. Tama. Meron ding sarap, kabisyo. Yes. Sarap naman nun. Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ngayong araw na ito. Ang sarap talaga ng ng mga love story. Ang sarap in love, ang sarap kiligin. Kaya kabisyo, kung in love ka ngayon, namnamin mo yan. Marta, may tanong ako sa'yo. Oh. Anong gusto mo? Mas mahal mo o mas mahal ka? Yes. Ang mga tanong. Mas pogify. Mas mahal mo o mas mahal ka? Ako gusto ko yung Mahal mo? Yung mahal ko. Di ba? Ay. O Ang ikaw. dami na naman nahihisa. Alam mo, partner. Kasi pag ako nagmahal, Yan. oo, hindi mo questionin. Yan na. Alam mo, bago ka maghanap ka muna ng sasabihan, ha? Mararamdaman mo na lang. Yes. Mararamdaman mong nasa rurok ka ng Ika nga, kaligayahan. di ba, gugulong ka na lang sa sarap. Yan. Ikaw, kapag nagmahal ka, Ano? ay kapag nagkaroon ka ng nung panahon halimbawa, pagpalagay natin na wala ka pang wala akong jowa, jowa. ngayon, nung panahon na ikaw ay single, Same pa-partner. din. Gusto ko mahal ko. Yes! Hindi, kasi iba yung yung puso mo yung nararamdaman niya na talagang pumuputo kasi mahal na mahal mo isang tao. Yes. May gano'n, nakakainis. So may 16 eh. Hayaan mo na. Tuming teenager. Oh, kasi minsan pag ikaw lang yung mahal, tapos hindi sa'yo yung sakto lang, Oo, tas hindi mo masyado na-appreciate. Oo, pero kung yung parang buong buhay araw mo pag nakikita siya, Oo, yung parang hindi kahit nga niloloko ka na eh. Oo, di ba mahal mo pa rin? Oo, di Diba? ba? Masarap yun eh. Napakahiwa- Try, experience mo rin. Try mo Ito naman kinikwento ko, base lang din sa kwento ng iba. Huwag kayong maniwala. Masarap Ay, in nako. love, mga kaibigan. Tama. Kaya wag mo nang pigilan yan. Ha? Tama. Go o, ahead. diba? Do it. Yes. Enjoy. Love. Yeah, Yes. show your love to the world. Tama. True lalo talaga lang Eklavu. Maraming salamat, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po. Tambalan! Na like, share ng share para marami rin na ma-inspire at kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama.
O, i-text nyo rin yung mga katropa natin, Text syempre. yung mga katropa nyo, ha? Sabihin ninyo, nakakakilig yung kwento ng Burnay. Kung friend nyo tong sina Patrick at saka si Crizzy, sabihin ninyo na feature yung kanilang love story sa Maywagang Burnay ng Tambalan, di ba? At iparating na sa kanila na congratulations. Corrected by... Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Ulit-ulit na naman ako. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Sa online nagkakilala ang Canadian citizen na si Husan at Pinay na si Mary Grace. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Ito yung mga isa sa mga advantages ng technology. Pinaglalapit yung mga tao. Correct. Yan naman yun. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Matapos ang halos araw-araw na pag-chat, ay naging mag-on ang dalawa. Sinikap nilang buuin ang isang magandang relasyon sa kabila ng kanilang pisikal na distansya. Labis ang paghanga ni Husan sa katapatan ng girlfriend niya. Sa umpisa pa lang ng kanilang relasyon ay ipinagtapat na ni Mary Grace kay Husan ang pagiging dalagang ina nito. 16 anyos noon si Mary Grace nang mabuntis at iwan ang kinakasama. Simula noon ay mag-isa na niyang itinaguyod ang buhay nilang mag-ina. Ito ang nagpatatag sa katauhan ni Mary Grace. Tila isang malaking paghanda para sa panibagong hamon na kanyang haharapin. November 8, 2013, nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang Pilipinas, partikular ang lalawigan ng Ormoc, Leyte. Kabilang sa mga nawasak ng bagyo ang tinitirhan ni Mary Grace. Bukod sa pagkasira ng bahay, ay nagtamo pa si Mary Grace ng malubhang pinsala dulot ng trahedya. Nahiwa ng bumagsak na yero ang kanyang ulo. Nabasag ang kanyang mga ngipin at nadurog ang buto ng kanyang baba. Napinsala din ang isa niyang mata. Nabali ang kanyang braso at nagtamo pa ng malalim na sugat sa kanyang kaliwang binti. Kung hindi maagapan, ay posibleng putulin ang naimpeksyong binti ni Mary Grace. Nang malaman ni Husan ang sinapit ni Mary Grace, ay dali-dali itong lumipad patungo sa Pilipinas. November 14, 2013, nakarating si Husan sa ospital na pinagdalhan kay Mary Grace. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita ang dalawa ng personal. Nangamba si Mary Grace na baka hindi na siya magustuhan ni Husan kapag nakita nito ang sugat-sugat niyang mukha. Subalit sa pagdating ni Husan, ay napawi ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lalo na nang yakapin at halikan siya ng kanyang kasintahan. Agad na inasikaso ni Husan ang pagpapagamot kay Mary Grace. Dinala niya ito sa Cebu at ipinasok sa mas maayos na ospital. Umabot ng halos ₱250,000 ang nagastos ni Husan sa mga naunang operasyon kay Mary Grace. Kailangan pa niya ng karagdagang pera kaya naisipan niyang gumawa ng isang blog para mangalap ng mga donasyon. Sa blog ay ikinuwento ni Husan ang hirap na pinagdaraanan ni Mary Grace. Marami ang naantig sa panawagan niya
at marami ang nagbigay ng suporta. Dahil dito ay tagumpay na naisagawa ang lahat ng operasyon na kinakailangan ni Mary Grace. Ilang araw na namalagi sa ospital si Mary Grace para magpahilom ng sugat. Todo suporta naman si Husan sa pag-aalaga sa kanya. Sa gitna ng trahedya, ay pinatunayan ni Husan ang kanyang pagmamahal kay Mary Grace. Habang pagpapagaling si Mary Grace sa ospital, ay niyaya na siya ni Husan na magpakasal. Yes. November 23, 2013. Isang simpleng seremonya ang isinagawa sa ospital para sa pag-iisang dibdib ni Husan at Mary Grace. Ilang araw matapos ang kasalan, ay tuluyan nang nakarecover si Mary Grace at nakalabas ng ospital. Kasabay ng paggaling ng kanyang mga sugat, ang paghilom naman ng kanyang nakaraan, ngayong nabiyayaan siya ng isang lalaking nanindigan at patuloy na nagmamahal sa kanya. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang na ni Husan at Mary Grace ang 2 taon ng kanilang pagsasama. 2 taon na ng kanilang malagpasan ng isang trahedya na sumubok at nagpatibay sa kanilang pagsasama. Isang patunay na anumang bagyo sa buhay, kayang-kayang malagpasan kung wagas ang pagmamahalan. Yes, tama. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng pag-iibigan ng mag-asawang Husan at Mary Grace Acohedo Hamoudi na ngayon ay masaya nang naninirahan sa Canada. Ang kanilang istorya ay nauna nang sumikat sa social media at mga palabas matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Sarap naman pakinggan. Alam mo, feeling ko tong story tong pang CMMA. Next year, kuha na natin yan. I-ano na natin tong date na to. Markahan na yan. Markahan na yan. Ay. Nakakatuwa, Ganda, no? Ang ganda ng Love Conquers All. Correct. Ang Yun talaga Oo, yung Love Conquers All. yung quote na nababagay sa kwentong ito, Kabisyo. Galing, no? Napanood mo to? Ako napanood ko siya. Yung video. Yung storya nila. Hindi ko matandaan kung sa Facebook or dahil naiano siya sa TV. Basta kumalat talaga siya right after nung bagyong Yolanda. 2 years na kasi from Yolanda eh. Since Yolanda rather. Napakatalinghaga nung sinabi ni Francisco Balagtas sa kanyang mga tula dati na Tama. talagang ang pag-ibig ay nasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Tama. Sipin mo talagang dahil sa pag-ibig na yun, mga kaibigan, iba, minsan, pag nakita natin sa picture maganda, tapos nakita natin sa personal, tapos pangit pala. Minsan umaayaw na tayo. Correct. Ito nga partner, hindi, I'm sure si Mary Grace, sa mga kasi nung 2 years ago. Hindi sila nagkikita. Hindi, tsaka 2 years ago partner, kasikatan ng camera 360 yan. Yan. Pansinin mo, kasi Facebook binabalik kayo mga picture mo 2 years ago. Pansinin mo lahat ng mga post na mga 2 years ago. Ang kinis. Camera 360 lahat kasi kasikatan nyo ng camera 360. So, madali salita, sure itong- ako, si Mary Grace, yung mga pinapadala niyang photos kay Husan noon, mga naka-camera 360. Wala kayang hindi gumamit ng Walang camera hindi. 360. Bakit naman namin alam ni Chuper? Kasi we were both former users of it. Pero na-realize namin na parang... We're slaves of Correct. camera 360. Tama, nung unang panahon na na-discover namin yan. Ako, talagang alipin po kami ng camera 360. Yung Beauty Plus. Alam na alam. Nakaka-lurk diba? So I'm sure, yun yung mga pinadala niyang photos. Yung Magagandang mga picture. magaganda, diba? Pero who would have thought na mamahalin siya when she was at her worst. Correct. Kung kailan hindi siya talaga maganda, basag yung ulo niya, wala siyang ipin, yung baba niya may sira, di ba? Totoo yan. Sinong tao ang magtsatsaga, di ba, na talagang alagaan pa ang ganyang klase ng Tama. tao. Pero dahil sa pagmamahal, Kabisyo, di ba, hindi binaliwala ang mga bagay na yan. Correct ka. Diba, Yung physical na aspeto na usually, Correct. doon nagsisimula ang lahat eh. totoo. Ay, Diba? pangit pala to. Bakit ko pa Oo. tutulungan? Pwede naman akong humanap Correct. ng iba. Kung sa iba yun, Tama. Tsaka, ano ba yan? Mamahalin ko na nga, gagastos pa ako. Tama. Di ba? O eto, dahil sa pagmamahal, Kabisyo, gumawa pa ng paraan, nangalap ng pondo para tulungan yung taong minamahal niya. Tama. Diba? O, diba? Because love conquers all. Ay. Aww.
Napaka-in love naman. At ang swerte-swerte nila kasi nasa Canada sila. So araw-araw nila makikita sa balita yung Prime Minister ng Canada. Doon ang talagang ano doon eh. Yun ang segue dun eh. Yun ang segue doon. Yung poging Prime Minister ng Canada. Ay, nako, kalurke. Ang ganda ng kwento na may Wagang Burnay. Kaya ikaw, kabisyo, kapag nakatagpo ka ng taong nagmamahal sa'yo ng wagas at totoo, alagaan mo. Correct. I-treasure mo ng bonggang-bongga. Correct. Kasi you are so blessed. Correct ka. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share na share para marami rin ang kiligin at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Salamat, Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yun!